Nagising ako. Medyo masakit ang ulo ko pero pinilit kong bumangon. Teka, nasaan ako? Ibang lugar to ah. Hindi ito yung kwarto ko. Bigla ko naalala na galing nga pala ako sa inuman kagabi. Napansin ko na wala akong pang itaas. Wait, tinanggal ko ba to? Ang init kasi dito eh. Pagtingin ko sa kanan ko, may nakahiga din. Hindi ko alam kung sino. Nakatakip kasi ng kumot yung buong katawan niya eh. Ah, yung tropa ko siguro. Nagbihis ako nun at ginising ko yung tropa ko. Boy, una na ako. Thank you ah. Pero napahinto ako nang makita ko kung sino yung katabi ko. Hindi siya yung tropa ko. Isa siya sa mga babae na kasama ng kaibigan ko. Bakit nandito to? Teka, ibig bang sabihin? Hindi. Lasing lang siguro ako. Nalasing lang din siguro tong babaeng to kaya hindi niya na din namalayan. Pero bigla ako naalala kung paano niya ako halikan kagabi. Pucha, may nangyari ba sa amin? Bigla akong tumakbo palabas. Nandiri ako bigla sa sarili ko. Ang pangit ng babaeng yung pinatulang ko yun. Habang nasa biyahe ako, chinek ko yung phone ko. Ang daming missed call ni Faye. Ang dami din messages sa akin. Hindi ko pa din binuksan yun. Magpapalusot lang naman yun sa akin eh. Huli naman siya na may lalaki siya. Puta. Nagsayang lang ako ng oras sa kanya. Nang makauwi ako, nagulat ako kasi nandun si Faye sa tapat ng bahay namin. Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Bakit hindi mo sinabing aalis ka? Ba't ako magpapaalam sa'yo? Anong sabi mo? Ba't kanya ka makipag-usap sa akin? Malamang girlfriend mo kaya dapat sinasabihan mo ko. Yan, kasasama mo sa mga kaibigan mo, nag-iiba na ugali mo. Teka lang, Faye ah. Walang ginagawa sa'yo yung mga kaibigan ko. Hindi sila konsentidor kagaya ng mga kaibigan mo. Pinagsasabi mo? Ano yung sinasabi mo na ikipaglandian ako? Nakita mo? Oo. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano kakbayan ng lalaki mo. Lalaki? Paanong lalaki? Saan mo nakita? Saan pa ba? E di sa may day ng mga kaibigan mo. Ano? Itatanggi mo pa? Si Luis? Ah, Luis pala pangalan ng lalaki mo. Sinasabi mo? Kaibigan namin yun. Wow, kaibigan. Di mo nga sinabi sa akin na may lalaki kang kasama eh. Sana bago ka manghusga, inalam mo muna kung tunay na lalaki si Luis. Kinuha niya yung phone niya tapos inabot niya yun sa akin. Stalk mo para malaman mo ang lalaki ko nga si Luis. Pagtingin ko sa FB account ni Luis, nakita ko sa cover photo niya na kasama niya yung boyfriend niya. May mga photos din si Luis na nakapambabae yung suot. Ano? Naniniwala ka na? Actually, hindi naman talaga siya kasama. Nagkataon lang na nagkita kami sa lugar na yun. At nagpicture lang. Nakita mo ba talaga yung my day ng friend ko? Nakita mo ba yung caption niya doon? Sana binasa mo bago ka magbitaw ng masasakit na salita. Hindi ko kayang lokohin ka, Jiro. Sana alam mo yan. Bigla siyang umalis sa harap ko. Nakita ko sa mata niya yung luha. Teka, Faye. I'm sorry. Okay lang. Gusto ko lang muna mapag-isa. Hinayaan ko siyang umalis. Gusto ko sana siyang pigilan at hawakan sa braso pero hindi ko na nagawa. Kasi alam kong ako may kasalanan. Dumating si Faye kasama yung friend niya. Ang kaso, dinadaanan niya lang ako. Hindi niya man lang ako tinignan o binate. Kanina pa siya tahimik. Naninibago ako kasi hindi naman siya ganyan. Gusto ko siyang lapitan ng kaso
Nahihiya ako dahil sa sinabi ko. Faye, kumain ka na? Di pa. Wala ako sa mood. Kumain ka na lang kung kain ka. Sure ka? Oo. Hinayaan ko muna siya. Mukhang wala talaga siya sa mood eh. After ng class namin, inantay ko siya sa labas ng pintuan. Sabay na tayo, Faye. Tumango lang siya. Kala ko hindi niya ako papayagan eh. Naging tahimik lang kami sa paglalakad. Gusto ko humingi ng tawad sa nasabi ko sa kanya at sa nagawa ko. Bigla na naman nag-flashback sa akin yung kagabi. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Natatakot ako na baka mawala siya. Pero ayoko din naman lokohin siya habang may kami pa. Faye, pwede ba tayo mag-usap saglit? Sige. I'm sorry, Faye. Hindi ko sinasadya sabihin yun. Sana mapatawad mo ako. Nadala lang ng galit. Sana pala inalam ko. I'm sorry. Huwag ka na magalit, Faye. Gagawin ko lahat para hindi ka na magalit sa akin. Kahit ano? Oo. Kahit pagbawalan kita sa mga kaibigan mo? Ha? Di mo nga pala kaya. Hayaan mo na. Pero kasi gusto ko muna malaman kung bakit. Bad influence. Tignan mo. Kakasama mo sa mga kaibigan mo, nakiba na ugali mo. Hindi naman dahil sa kanila yun, Faye. Ako yung may problema dito, hindi sila. Halata namang mga BI mga kaibigan mo. Saan ka nga pala nanggaling kagabi? Sa ano? Sa kanila. Sinong kanila? Sa kaibigan ko. Bakit? Ano? Nagkayayaan lang. Matik may babae. Wala. Mamatay man ako? Oo, mamatay man. Sige Pag ako namatay, mumultihin talaga kita. Baliw. Libre mo ako ice cream? Basta, bati na tayo. Libre mo muna ako. Sige, lahat na makikita mo bibiling ko na. Kaya, wala nang bawian. Nagbati kami ni Faye. Parang natanggalan na ng tinik sa dibdib. Isa na lang yung problema na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Yung kagabi. Tanggi ko man pero alam ko may nangyari talaga kahit lasing ako nun. Naglalakad ako papuntang library. At nasaktuhan ko na nandito yung mga kaibigan ni Jiro. Magkakasama sila sa isang sulok. Para silang may meeting na kung ano. Ang mas nakakagulat, kasama din si Hazel. Hindi nila ako napansin kaya patuloy lang sila sa pinag-uusapan nila. So, lumapit ako sa hindi nila makita. At nakikinig ako kung ano yung pinag-uusapan nila. Ay, ng Gio yun. Ayaw pa iwan si Faye. Gigil na ako dito eh. Chill ka lang. Matitikman mo din yan si Faye. Paano kung kausapin ko na kaya? Mukha namang madali lang makuha yung babaeng yun eh. Hindi madaling makuha si Faye. Halata namang mahal na mahal niya si Jiro eh. Kaya ka nga nandito, pakakit din si Jiro eh. Basta ang plano, kapag naguguluhan na si Jiro sa nararamdaman niya kay Faye, ako na bahala kay Faye. So, that's why kaya ako siya pinapalayo sa mga unggoy na yan. Never talaga ako nagkamali sa hinala ko.